Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At mula sa ating mga pagbasa ngayon, narinig natin kung papaanong sinasabi ang Diyos ay kasama natin, nasa piling natin. Kailangan lamang upang maranasan natin ang kanyang presensya sa ating kalooban, sa ating isipan, tayo'y manahimik. Kasi napakahirap kapag sa dinami-dami ng ating nakikita sa ating paligid, sa dami-dami ng ating parabang naririnig sa ating paligid, pinipilit nating makita at marinig o mapakinggan ang Diyos. Mahirap yon sapagkat kung ang ating kalooban ay napakagulo at napakaingay, hindi talaga natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Di ba ganyan ang nangyari sa unang pagbasa kay Propeta Elias? Sinasabi dito, pinaakyat siya ng Diyos sa bundok ng Horeb. At mula doon sa mataas na bundok na yon, sinikap ni Elias na hanapin ang presensya ng Diyos at pakinggan ang Diyos. At hinanap talaga ni Elias ang Diyos. Sabi ng unang pagbasa, doon sa itaas ng bundok, biglang mayroong sumabog, biglang mayroong kakaibang nangyari, kumidlat, kumulog, pero wala doon ang Diyos. Kung minsan, katulad tayo ni Elias, hinahanap natin ang Diyos sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon na gusto nating makita ang Diyos doon sa sitwasyon at pagkakataon na yon. At nadidisappoint tayo minsan kasi doon sa mga pagkakataon at sitwasyon na inaakala natin na nandoroon ang Diyos, wala siya doon. Ang punto ng ating mga pagbasa, hayaan natin ang Diyos na maging Diyos. Hayaan natin na ipadama niya ang kanyang presensya sa mga pagkakataon at sa mga sitwasyon na gusto niya. Huwag nating ipagpilitan na makita o mapakinggan o maranasan ang presensya ng Diyos sa mga panahon na gusto natin. Pero merong tip na binibigay ang mga pagbasa. Kung talagang nais nating maranasan ang presensya ng Diyos, sa lumang tipan, kadalasan, ang Diyos ay matatagpuan sa itaas ng bundok, sa katahimikan. Bundok ng Horeb, doon natagpuan, naranasan, at napakinggan ni Moses ang Diyos. Bundok Tabor, doon sa itaas ng bundok na yon, nagbago ang anyo ni Jesus. Yan yung pinagnilayan natin last week, di po ba? At doon sa itaas ng bundok na yon, nasaksihan ng 3 alagad kung papaanong ang itsura ni Jesus ay nagliwanag. At habang nangyayari ito, maya-maya, nandyan kasama ni Jesus si Moses at si Elias. Nung si Jesus ay ipako sa krus, ipinako siya sa tuktok ng Kalbaryo.
mataas na lugar. Karamihan ng mababasa nating kwento sa Biblia, ang Diyos ay matatagpuang naririyan sa itaas ng mga bundok. Kaya kung iyon ang mababasa nating kwento sa Biblia, di ba magandang pagnilayan? Kung gusto kong maranasan at mapakinggan ang presensya at tinig ng Diyos, baka naman ang paanyaya, umakyat ng lugar na mataas, katulad ng bundok, at sa katahimikan, hayaan ang Diyos na magsalita. Sa Ebanghelyo, narinig natin sinabi, pagkatapos pakainin ang maraming tao at matapos pauwiin itong mga tao na ito, pinauna ng ating Panginoon ang mga alagad para magpunta sa kabilang ibayo ng lawa. Habang siya, mag-isa, ay umakyat sa isang burol, sa isang mataas na lugar. At doon sa katahimikan, mag-isa siyang nagdasal. At pansinin natin, sa daily schedule ng ating Panginoon, madalas at araw-araw ginagawa niya ito. Lumalayo siya mula sa karamihan upang manahimik, upang sa katahimikan makausap at mapakinggan ang Diyos. Yan ang halimbawang magandang pulutin sa ating Panginoon. Mahalaga ang katahimikan, mahalaga na lumayo muna sa karamihan, mahalaga ang pagdarasal. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, mayroon ba tayong masasabing prayer life? Meron ba talaga tayong masasabing buhay panalangin? Bilang lingkod ng Diyos, masasabi ko ba na yung aking buhay panalangin ay talagang ginagawa ko ito ng regular upang sa katahimikan makausap ko at mapakinggan ang Diyos? Para sa mga naglilingkod sa parokya, lalo na yung mga maglilingkod sa banal na misa, napakahalaga yung katahimikan bago ang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya dito sa ating sacristy, kung kayo po ay mapapasok dito sa lugar na ito, meron diyang signage, silence. This is a sacred place. Kung ako ay kasama sa mga maglilingkod sa misa sa oras na ito, dapat yung lugar na yan ay maging lugar kung saan magsisimula ako ng tinatawag na interior and exterior silencing. Kasi napakahirap kapag maglilingkod sa banal na misa na nanggaling ako sa maingay na mundo. Napakahirap mag-internalize kapag nagsimula ang misa na magulo ang aking kalooban, magulo ang aking isip, sapagkat hanggang sa loob ng misa, iniisip ko pa yung mga pinag-usapan namin bago ang misa. Hindi po ito makakatulong para maranasan at mapakinggan ang Diyos. Kaya sa mga kapwa ko naglilingkod at sa inyo mga kapatid,
Isang magandang paalaala po ito para sa atin. Yung mga may edad, yung mga lolo, yung mga lola, alam na alam nila ito. Sapagkat noon pa man, itinuro na ito sa kanila ang kahalagahan ng pananahimik bago ang misa. Kaya nga sa mga nagsiserve, di ba, required tayo na magpunta sa simbahan 15 minutes, 20 minutes before the Mass para makapag-prepare spiritually, internally, externally. Kaya kayo din, di ba? Inaasahan ng Diyos na kung ang gusto ninyong ma-attend na Mass ay 6 p.m. Saturday, dapat 6 p.m. payapa ka ng nakaupo. Hindi yung 6 p.m. nagmamadali ka pa na mag-park. Nagmamadali ka pa na pumasok. At pagpasok mo, doon ka pa dadaan sa lugar kung saan makukuha mo yung atensyon ng lahat ng nasa simbahan. Dramatic entrance. Kapag tayo ay mag-a-abroad, alam natin kung ilang oras ine-expect na tayo ay nandun sa airport. Pag domestic flight, ganitong oras. Pag international flight, ganitong oras. Dapat nasa airport ka na. At takot na takot tayong maiwan, di ba, ng eroplano. Malaking hassle. Pero pag magsisimba, 6 p.m. ang Mass, darating minutes after 6. Ang hirap maranasan ang presensya ng Diyos kapag sa kalooban at sa isipan natin magulo ang mundo. Kay Elias, sa unang pagbasa, nung siya'y nagsimulang manahimik, doon naranasan niya at napakinggan ang Diyos. Hindi nagsalita ang Diyos doon sa mga pagkakataon na inaasahan niya. Nung nagsimula sang mag-internalize, nung nagsimula siyang manahimik, at nang magsimula siyang maupo ng tahimik sa isang lugar, doon nagsalita ang Diyos. I-try nyo. Hanap kayo ng lugar na walang magiging distraction, at doon, sa katahimikan, hayaan niyong magsalita ang Diyos. Amen.